So yun no, what's up sa inyo mga boss repa at kamusta kayong lahat? Paki-follow and like naman ang ating Scooter Boy Vlogs page. At magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi sa inyong lahat yan mga boss repa na manonood nito. At in today's video nga pala mga boss, papakita ko lang sa inyo na may dinala rito kasing makina na gagawin natin or pinapa-project ni boss. Bali hindi ko pala makalas-kalas tong Allen type na flathead na bolt mga boss dito sa shock na ginamit nila na bilog na. So kaya yan, pinapakita ko sa inyo kung paano ko didiskarte yan at tatanggalin yung bolt na yan. At para mabaklas na rin natin tong shock at mabaklas na rin tong mismong makina. Tapos maiprepara natin, ma-degreaser natin ng SBK all-purpose degreaser natin. Gagamitan natin yan ng sarili nating degreaser mga boss. Tapos isasabay ko na rin tong caliper ko mga boss. Yan, makikita nyo dyan. Siguro mga 10 years yan eh. Joke lang. Mga ilang taon na rin yan na na-stack up kasi na bilog din yung Allen type naman din na bolt na nakakabit dyan. So hihinangan ko lang din siya para may pagkakapitan na tayo ng bagong bolt at makakalas na natin yan ng walang kahirap-hirap mga boss. At dito mga boss, piniprepara ko naman tong caliper natin para nga ma-weldingan ng lumang bolt para madali na natin matanggal dyan. Yan, stick welder nga palang gamit natin. At disclaimer lang, bali disclaimer lang din mga boss repa, hindi ako professional welder at hindi rin ako talaga literal na nagwe-welding. Bali, pagkakataon ko na rin to ma-practice yung welding skills natin at makapag testing. Kaya dito mga boss, mapapansin nyo yung makina na yan na ipapa-rebuild na naman sa atin, eh hindi talaga lahat ng makina ready to go na kagad na aayusin na lang kagad natin or kakabitan na lang natin ng mga pyesa. May mga ganito pang preparasyon mga boss, kagaya ng paglilinis ng mga makina ninyo kapag dinadala nyo rito para maayos at magandang tignan at may iwasan natin yung cross contamination kapag mayroong mga duming nakakapit dyan sa mga makina natin or sa shell mga boss bago natin buuhin. At bukod pa dyan mga boss, yan nga, may mga bagay tayong hindi inaasahan na dadalhin dito at kailangan pa natin gawa ng solusyon para magawa natin ng maayos yung trabaho natin mga boss. Kaya doon sa nilabas nating video mga boss na yung kay Boss A, meron din talaga tayong nakitang problema doon na ginawa natin ng solusyon na wala naman sa kasama doon sa talent pin natin pero ginagawa natin yan. At sinusolusyonan ng walang kasama o walang dagdag na bayad. Kaya baka isipin nyo mga boss repa, madaling maging mekaniko. Hindi naman din talaga madaling maging mekaniko mga boss repa kasi maraming mga obstacle na dapat pagdaanan bago ka matuto. Syempre, kailangan mo mag-aral sa mga basic tools, sa mga base process. Kaya medyo matagal din tayong maggawa kasi nagkakataon din na sa atin napupunta yung may mga problemang makina na kaya natin gawa ng solusyon. Kaya sa mga future client natin, future customer, sa mga future din nating magiging kaibigan, matagal talaga akong maging maggawa mga boss kasi medyo pinag-iisipan muna natin ng mga kung ano-anong bagay na steps or hakbang para magawa natin ng maayos yung trabaho natin mga boss. At balik nga tayo dito mga boss dito sa caliper ko. Ayan, nakita nyo naman na umikot na yung bolt at kasama na siyang maalis yung pinaka-bolt na na-stack up dun sa mismong caliper mga boss. Kaya okay na okay din kung meron tayong portable na welding machine. Dahil bukod sa napaka-handy ng portable na welding machine mga boss repa, napaka-useful din ito kagaya sa mga ganitong klaseng problema na nangyayari na kaya natin or pwede nating solusyonan. Na instead na dadalhin pa natin yan sa machine shop para same thing naman din ang proseso at magbabayad tayo ng may kamahalan, mas magandang tayo na lang ang gumawa niyan kung meron tayong sariling welding machine. Bukod sa pagdadalhin mo to sa machine shop, uubos ka ng oras doon mga boss, tsaka gasolina, di ba? Dagdag sa time natin yan, time consuming kumbaga. Pero pagka meron na tayong sariling welding machine, madali na nating magagawa or masusolusyonan itong mga problema. At marami kang mga DIY project din na pwedeng gawin. Kaya yan, dito naman mga boss, okay din at successful din yung winelding nating bolt dito sa may shock na tornilyo, Allen type na bolt. Kaya ideally talaga mga boss repa, 12 na ulo ng bolt ang madalas o malimit na ginagamit natin sa mga ganitong klaseng part o parte ng makina na bolt para hindi siya madaling mabilog mga boss repa. Kaya yan mga boss, mga karepa, additional tips lang, huwag kayong gumamit ng kung ano-anong klaseng bolt sa mga specific na location sa makina natin na kakailanganin natin na persahang sikipan. Kasi kapag gumamit tayo ng mga Allen type na bolt, mapogi yan mga boss, stainless. Pero hindi natin pwedeng sobrang higpitan yan kasi malimit or malaki ang chance na mabilog natin yung mga bolt na yan. Kaya mas mainam na pag-isipan muna natin din maigi, not unless
napaka crucial na senaryo ang gagawin natin at wala tayong ibang pwedeng gamitin na bolt kundi yun lang, okay din naman yun mga boss. Pangsamantagal lang din yan. Pero dapat mapalitan din natin agad yun sa mga darating na panahon. So yun lang mga boss Repa, maraming salamat.